Okay. So, Merry Christmas sa bawat isa. So, magandang hapon, good evening sa Pilipinas, good morning sa ibang bansa, and maligayang Pasko sa lahat ng mga Pilipino. So, I believe na itong Christmas na to is maraming nag-i-enjoy, although ibang-iba ang Christmas ngayong taon. Ano? Bakit ko nasabing ibang-iba ang Christmas ngayong taon? Kasi 2020 is talagang marami naman talaga tayong pinagdaanan, ano? So, marami kang naririnig na sa ibang bansa po, like sa UK po, talagang walang Christmas doon kasi na-lockdown, kasi lalong lumalang sitwasyon. Yung iba, hindi na nag-Christmas kasi kamakailan lang, marami akong narinig na balita, mga kasama natin sa church, nakakasama nila sa trabaho, namatay kahapon, namatay few days ago. So, parang ano pong gana mo mag-Christmas? But this afternoon, I believe na kahit anong mangyari, hindi po mapipigil ang Christmas kasi merong mensahe po ang Panginoon ngayong araw, ngayong December 25, eksakto po no. Although hindi naman yun yung eksaktong date kung kailan pinanganak ang Panginoon, pero praise God na meron pong bumaba, pinanganak para tayo ay masave. So ngayong hapon, bago po ako mag-start sa message, gusto ko po na mag-pray muna tayo. Ano? Mag-pray muna tayo para lahat ay mabuksan ang isipan, ang puso ng bawat isa at ma-enjoy natin ang mensahe niya ngayong hapon. Yes, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat muli ngayong araw, Panginoon. Lord, I pray na lahat ng mga makikinig, mapabago, Lord, i-bless mo ang bawat isa. Maraming tao na ang Christmas nila ay malungkot. But I believe that if they will understand this message, Panginoon, ay maiiba ang Christmas nila. Kung saan kahit anong pagsubok na pinagdaanan nila, they will enjoy this day, this message, at papasok sila sa 2021 na merong breakthrough ang bawat isa. So Lord, once again, I am nothing without you. Holy Spirit, be the speaker. In Jesus' name, Amen. So this afternoon, marami po tayong gagawin, no? Diyan lang po kayo kung nanonood po kayo kasi ang church po is gusto kayong i-bless. Of course, i-bless kayo material at spiritual. So, ang church magbibigay po ng mga shoes, di ba? Sa mga mabubunot mamaya. Imagine shoes, kagaya nito. Alam niyo ang shoes, mga ganitong shoes, di ba? Imagine, ganyan po ka-bless ang church natin, magbibigay ng mga shoes, no? And then, hindi lang yon. Sa Pilipinas, kung gusto niyo ng load o ano, we can bless you. But, again, hindi lang yon. Yan, material lang yan eh. Gusto ko na lalo kayong ma-bless spiritually. So, kayo, andyan kayo, baka mabunot yung pangalan nyo, mag-comment po kayo, and meron po tayong mga admin dyan na magbubunot kung sino yung mananalo ng mga shoes. At hindi lang ngayon. Pati next Friday, meron pa. Ganun po, ka-bless ang simbahan at gusto niyang i-bless ang mga nanonood, lalo sa mga bago. So please, kung andyan po kayo, just continue to engage, no? Huwag po kayong mahiya, and din saan kayo nanonood, para kung sa gayoy, kung kayo man ang nabunot, pwede naming ipadala, di ba? Ipa-ship, ano ba yun? Shipping, di ba? Maraming shipping company, di ba? So ipapadala natin yan. So ngayon po mga kapatid, kukuhan muna ako, no? Please don't forget to share and mag-like lang po kayo, no? And then we don't know, baka yung ma-attract na manood, dumaan sa hall nila, itong mensahe na to yung mabago ang buhay nila. Kasi ako po, talagang for the past years, talagang hindi ko naintindihan ang Christmas, pero nung tinanggap ko ang Panginoon, ibang-iba ng Christmas ko, yung iba na, di ba? So anyways, magkukuhan mo tayo, mag-shout out muna tayo. So to all viewers, no? Ng Facebook, all over the globe, Merry Christmas and Happy Birthday. Meron po akong babatiin dito. Happy birthday to those who are celebrating their birthdays. Ngayong buwan, si Ate Geraldine Bacani. Of course, ang ate ko to, yung panganay namin. Siya yung lagi kong kaaway. Noon, pero ngayon mabait na kaming dalawa. Ate, happy birthday. Salamat sa pag-alaga sa akin. And of course, si Erlinda Apigo from Baguio. Happy birthday po, sis. And of course, Sis Miko Munar from Baguio. Okay?
brother pala, sorry po. Happy birthday sa lahat ng may birthday. Pagpalain kayo, yung Christmas nyo po I pray na ibigay ni Lord yung desire ng puso nyo. So ito po yung shoutout natin. Okay po. Of course, i-shoutout ko ang aking nanay na lagi nang nanonood every Friday. Salamat kay Mother Juanita Pasi, si Auntie Liti Pinas, ang Ate Esther Buteng. Yan, Manang Aplis, Ate Sheila, Manang Milin Sitsit. Yan po, Sister Ilinlen, Uncle Greg, Brother Paul, Manang Minda. Yan po, Auntie Linda, Brother Rex. Ang dami po nila sa probinsya. Of course, Auntie Rose Pinas, Tonton Paredes. Yan po, Melvin Buteng, Robert Iban. Sa probinsya po namin yan, nasa bahay sila, praise God po. So please, dyan lang po kayo. And of course, Hernandez family, yan, si Ruth and Brother Lister from Pampanga. Kayabyab family sa Queen of Peace, Baguio City, ang aking tito at ang aking tita. Yes, Agnes Jadlak, Dina Kubangbang, Jonas Meltres, yan. Si Mel po, nanonood sila sa Mindoro sa mga kaibigan niya, sa church nila, buong kwan yun, buong trupa niya. Praise God. Diyan lang po kayo. At ipadala namin yung sapatos kung sakaling ikaw ang mabunot. Rowena Fernandez, yan, Honey Babes and Natalie Jardinico. Ayan po. Sino pa? Ramil Lacod, Jose Garcia from Dagupan, James, ayan, Chanel, Tricia, Gwen Dumilo sa aking pamangkin, Annalise Javier, Brother Jonas, Rolly Liwag in family from Taguig. Wow. Janelle Bautista, Bonjour, Sarah Cachiro from Italy. Hello po. Kristen Francis Baldas, Lia Arena. Of course, ang aking kapatid, si Ate Donna and aking bayaw, Richard Vicencio. Salamat po sa gift, bayaw. Kadpay from Baguio, Dres de la Cruz, Glenn Talavera, Lady Jean Gagarin from Sarja. Ayan. Glenn Talavera, Pampanga, Kabalen. Hello po. Minda Rivero, Joy Bernardo, si Mami Susie in Light, of course, in Maricel de Ginutas. At sa lahat ng mga taga-Waipan, lahat ng mga leaders na nasa park ngayon, kasi meron po kaming Christmas party po mamaya. And of course, lahat ng kasama ko dito sa hotel, hindi ko na mapapangalan, marami kami dito. Praise God sa buhay ng bawat isa. Okay? So, magandang hapon, Merry Christmas, and let us fasten our seatbelt and we will fly. Okay? So ngayon po, mga kapatid, meron po akong illustration na nakita nyo na to sa mga preacher, pero gusto kong ulitin uli para sa mga bago. Okay? Para maintindihan nyo, para mag-stay kayo dyan at maintindihan nyo na ang Christmas ay napaka-importante sa isang tao. Kaya nagkaroon ng Christmas dahil sa iyo at sa akin. So, imagine po itong illustration na to, itong tali na to, ano? So, imagine ito po yung pinanganak ka, ano? Nag-high school ka, nag-college ka, and then nag-asawa ka. Yan po. Yan po ang buhay. May black po, yung hindi nyo makikita, may black yan eh. Yung black na yun, may problemang dumaan sa buhay. And then, nagkaapo ka. Ayan na. Hanggang naging 60 ka. Wow. And then, after 60, may mga apo ka na. Siyempre, pumuputi na rin yung buhok mo. And then, one day, mamamatay ka sa buhay na to. Hanggang yan. So, 70 to 80 ang sabi sa Bible. So, yan po. So, imagine po, ito pong buhay na to ay walang-wala after tong buhay na to. Ito po yung buhay, oh. Ito po yung buhay after pag namatay ang isang tao. Yan po. Talagang walang katapusan. 1 year, 10 years, 1,000 years, 1 million years, 1 billion years. Yan po, wala pong katapusan yan eh. No? Nakikita nyo po? Walang katapusan po yan. Walang katapusan po ang ibig sabihin ng eternal. Why I'm saying this, mga kapatid? Kailangan, mga kapatid, itong buhay natin, okay lang na mag-focus ka sa buhay na to, itong pinanganak ka hanggang 80 or 90. Okay? Walang issue po doon. Pero kailangan itong buhay na to, itong preparasyon mo tayo, para sa eternal na to. Kasi karamihan, maraming tao po, nagsiselebrate ng Christmas, nag-i-enjoy, nako, sige, nasisira ang buhay.
Walang issue, sabi ko na mag-focus ka dito. Pero alam mo, dapat na yung pinupokus mo, yung para sa buhay after this life. Kasi marami pong nakapokus sa buhay na to. In fact, yung ibang tao, nagtatrabaho hanggang 60. Hanggang 60 po. Ang pinaghahandahan, yung after na 60 is kailangan 60 to 80, nagtatravel na siya, nag-aalaga ng apo. Naku po, mali eh. Okay lang naman, sabi ko nga, na-enjoy mo ang buhay mo, mag-alaga ka, pero dapat ang paghandaan mo, itong buhay na walang hanggan. Kasi itong buhay na walang hanggan ay bilyon, wala ho, kahit trilyon. Ibig sabihin po, panghabang buhay. Sino po yung gustong mabuhay ng panghabang buhay? Okay, intindihin niyo to Kasi sabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." Eternal meaning, walang katapusan. Mabuhay na walang katapusan. Kapatid, dito sa lupa na to, you may have good shoes, good car, good house, pero kung hindi mo na paghandahan yung buhay mo after nito, you miss something, and it's a tragedy sa isang tao. Bakit ko sinasabi to, kapatid? Kailangan po mag-stay kayo dyan para maintindihan nyo itong mensahe. Kasi kahit anong meron ka ngayong Christmas, malungkot man ang Christmas mo, masaya man ang Christmas mo, may lechon man dyan sa harap, pero kung hindi mo naintindihan ang meaning ng Christmas, it's useless sa isang tao. Kasi at the end of the day, kapatid, sino pong gustong mabuhay ng eternal? Magsabi nga ng amen dyan, "Pastor, gusto ko." Ito yung tanong ko muna, sino yung gustong pumunta sa langit? Of course, lahat tayo. Lahat tayo, lahat, kahit sinong tao, gustong mabuhay sa buhay na walang hanggan, na walang katapusan, na kahit itong buhay na to, this life is nothing compared to eternal life. It's just a 2 seconds. In fact, 1 second compared sa eternal life. Dito puputi ang buhok mo, kukulubot ang mukha mo, tatanda ka, pero sa langit, never na tatanda ka. In other words, you will enjoy the presence of God. You will stay with the Creator. In fact, kayo nagkaroon ng Christmas para sa'yo. Imagine, hindi nagpadala ang Diyos ng anghel. Siya mismo ang pumunta dito, naging tao, for you and me to be saved. And you need to understand this message this afternoon. Because if you will get this message, your Christmas will never ever be the same again. Your life will never ever be the same again. That as you enter 2021, you will never ever be the same again. That old Julius, that old Rainier will never ever be the same again. I will tell you something about Christmas. This afternoon, you need to understand this. Alam mo, I realize na every time itong season na to, napakaganda pala na mapasalamatan ang mga simbahan, ang churches. Kasi sila po yung nagdi-deliver kung ano ang true meaning ng Christmas. Because if you will go sa, alam mo yun, sa fish market, ang pag-uusapan doon mga isda. Hindi po Christmas. Ang pupunta ka sa mall, ang pag-iisapan doon kung anong sale, mga damit. Pero sa simbahan, ang pag-uusapan dito, ano ang meaning ng Christmas? Bakit may Christmas? Kasi, ito po yun mga kapatid, kailangan, hayaan nyo na magkaroon kayo ng quality time ngayong hapon. Because this afternoon, everyone who are watching there will be blessed. Hindi ka lang mabibless financially, physically, pero spiritually din. Na merong mababago sa buhay mo after tong mensahe na to. Na maiintindihan mo na hindi ka basta-basta, na tinubos ka ng dugo ng banal, yung banal na dugo ng Panginoong Hesus, na talagang no one can pay that life because someone came from heaven, namatay siya, pinanganak siya. In fact, nagkaroon ng process para lang sa ma-save. Okay? Matthew 1:21 if I'm not mistaken. But we will go there later on. So the reason for Christ is the reason for this season. Although every day is Christmas for us Christian. Kasi ito po yun Alam niyo po, napakaganda
na ma-enjoy tong season na to. Regardless kung anong sitwasyon mo ngayong Christmas. Alam mo, maraming nag-Christmas sa totoo lang. Kamakailan lang yung kawork po ni Brother JR. Crinimate. Taon siya dito sa UA. 2 dekada. Biglang na-COVID. Crinimate. Hindi nakita yung pamilya. Patay. May mga ganong pamilya na nadamay. Merong talagang, grabe, hindi lang ang nanay, hindi lang ang tatay, pati anak na namatay sa Canada, tapos hindi na ipauwi sa Pilipinas. Ang sakit eh. Maraming mga bad news eh. Pero ito po, intindihin nyo to. Ngayong hapon, merong gagawin ang Diyos sa lahat ng nanonood. Kahit anong bagyo na pinagdaanan mo, kahit anong bagyo na pinagdadaanan mo ngayon, papasok ka 2021 na may gagawin ang Diyos sa buhay mo. I-claim mo na yan, kapatid. So here we go. Here's my question. Sino dito yung nakatanggap ng regalo? Halimbawa, yung mananalo dito mamaya, ito. Mananalo ng ganitong shoes. Ano po ang mararamdaman? For example, manalo si Brother Randy. Di ba po napakaganda? Napakagaan? Talagang, kung merong nagre-regalo sa'yo, alam mo yung tao na yon, hindi lang concern sa'yo, hindi lang dahil love ka niya, inaalala ka niya. In other words, pag ang isang tao binibigyan mo ng regalo pala, iba yung feeling niya. Ito ang matindi ngayon, kapatid. Ang pag-uusapan natin ngayon, kasi ako, pag nagbigay ako ng gift, binibili ko yan eh. Hindi po free na, sige, kinuha ko na lang, ibigay. Hindi. Talagang babayaran ko yan. I have to pay the price. At pag binigay ko sa tao na yon, makita mo yung saya eh. Pero itong regalo na sasabihin na pag-uusapan natin, ito ibibigay sa'yo ng free. And it's costly, sa totoo lang ha. Hindi mababayaran ng kahit anong amount, kaya free. Yun po yun. At ang Panginoong Isos. At kung ikaw nanonood dyan, na hindi mo tinanggap ang Panginoong Isos, it's very important to receive Jesus Christ this Christmas para ma-enjoy mo ang buhay mo at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Because without Christ in your life, I'm telling you, you will not experience eternal life. Yung illustration ko kanina na yon, napakasimple po, na kahit grade 5 maintindihan niya, na kailangan pala, okay lang mag-focus dito, pero mag-focus ka sa buhay na walang hanggan. Because at the end of the day, one day, tatanda tayo. At one day, lilisan tayo sa buhay, sa mundong ito. And only God knows. Walang nakakaalam. So here we go, mga kapatid. Sabi niya po, sa John 3:16, sabi niya dyan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Alam niyo itong verse na to? Kahit nung manginginom pa ako, alam ko tong verse na to eh. In fact, golden verse ng Bible to. Kahit sinong tanungin mo, alam niya yan eh, mga Pilipino eh. Pero alam niyo po ba, napaka-importante pala to. Intindihin niyo po yung sabi niya diyan, na dahil mahal ng Ama ang mundo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Na kung sino daw yung maniwala sa Kanya at tumanggap sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid, this life, maraming pain, maraming trouble dito sa buhay na to. Pero after nito, kung sigurado na mayroong Kristo sa puso mo at makakasama mo ang langit, in heaven, no more pain. In heaven, no more utang. Amen, amen. In heaven, hindi ka na magtitik out pag nakikikain ka sa kaibigan mo. Amen. Wala nang regaluhan dito. Wala nang magtatights kung saan sa langit. Napakagandang buhay. All you need to do is be with the Lord. Anong gusto mo? Be with the Lord or be with the... Alam nyo na, huwag ko nang banggitin. Christmas na Christmas, si pastor naman. Okay, so here we go. So please lang continue to engage. Huwag po kayong ma-excite doon sa regalo na shoes lang yan. Kahit ilang shoes ang ibigay ng church, importante maintindihan nyo itong mensahe na to. Amen? So, as I said a while ago, Jesus is the reason for this season. And He came to express how much He loves you in me. Okay? So, He did not send an angel, but Him alone who came. Ganyan kakamahal ng Panginoon.
Alam mo yung hindi nagpadala ng anghel ang Diyos, kundi mismo ang Panginoong Isus. Siya yung tunay na ilaw, kapatid. Okay? So please, understand this. Basahin po natin sa next verse, Sister MJ. Go. Galatians 4, verse 4. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law. Okay. Yung isa pang verse, sister, yung next verse. Isaiah 7, verse 14. Therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Amen. May the Lord bless His word. Tingnan niyo po yung binasa nating dalawang verse na yan, makikita niyo po dito, meron pong process. Hindi po biglang bumaba ang Panginoong Hesus. Kumbaga, pinanganak muna siya. So, ganun po, naging tao ang Panginoong Hesus. Ito po yon, intindihin. May isang langgam. Ngayon, halimbawa lang to, ako ang pinaka-powerful na mundo. Pinaka-powerful na tao dito sa mundo. Tapos may langgam. Okay? Dumadaan dun sa kalsada. Tapos may truck. Sasabihin ko, langgam, tumigil ka. Yung langgam na yun, kahit anong sigaw ko, hindi yung titigil. Bakit? Hindi niya ako maintindihan unless na maging langgam ako. Ganito po, kapatid. Ang Panginoon bumaba dito naging tao para tayo'y makarelate, para maintindihan natin. Ganun lang kasimple. Siya ay pinaka-powerful ang Panginoong Hesus, isa siyang Diyos. Pero kung hindi siya maging tao, hindi natin maintindihan. Ganun lang kasimple. At talagang dumaan siya sa process. Imagine po yung process na dinaanan niya. Tingnan mo po yung process na dinaanan niya, sister. Number 1 na process. Ito, confused of unwanted pregnancy. Ito po yung mga dinaanan ni Mary na kung saan siya ang nagdala sa Panginoong Hesus. Okay? So, tignan mo po may process. Hindi lang ang Panginoong Hesus may ginamit kundi si Mary. Ngayon, gusto ko lang pong i-remind na si Mary po, we are not against. Okay? We need to love, adore her. Pero the only way going to heaven is Jesus. Only Jesus is the way. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pero praise God na si Mary ang ginamit para lumabas ang Panginoong Hesus. At ito po ang process na pinagdaanan ng Panginoong Hesus at si Mary. Okay? Ikuan muna natin kay Mary. Number 2, fear of marriage. Yan. Natakot po siya. Kasi ang nangyari po, babasahin natin mamaya, is talagang biglang nabuntis siya through Holy Spirit. Okay, maintindihan po natin kasi baka sabihin nyo, nabuntis ang Panginoong Hesus kay Joseph. Hindi po. Number 3, pain. Grabe ang delivery siyempre, sino bang nanganak dito? Tapos, biglang lumabas. Masakit po Lahat mga nanay, masakit po ang nanganganak. Amen? Kahit pa nga cesarean yan Okay, tapos uncomfortable manger. Yan. Kung saan siya hiniga. Diba? Yung talagang yung amoy, makati, madumi ang surroundings. Number 5, at saka traveling. Kasi mula nung pinanganak siya, hinahanap ni King Herod. At ito po ang istorya. Basahin natin ang verse. Go, sister. Matthew 1, verse 18. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Go ahead. Verse 19. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. Okay, yan po. Makinig dito para intindihin yung mga bago. Okay. Nung nabuntis ang Panginoong Hesus, ginamit si Mary. Okay? Ngayon, dati, bago magkasal, mayroong tinatawag na betrothal, hindi muna magsama. Okay? Ngayon po, ang nangyari, hindi pa sila nagsasama, biglang nabuntis. At sabi ni Mary, kay Joseph, buntis ako. Kahit ako ang lalaki, hindi pa pwede, hindi pa tayo nagsisipin, ba't ka nabuntis? So ngayon, of course, si Joseph, sabi niya, para maging maayos ang lahat, para walang chismis dito sa probinsya natin,
mag-divorce na lang tayo quietly. Ay, ikay pumunta na sa ibang bansa. Baka ganun siguro ang sitwasyon nila eh. Pero ito po yun eh. Imagine po si Mary, gusto kong diinan na si Mary, we should adore, we should love, because without Mary, hindi lumabas ang Panginoong Hesus. But again, let me remind you that the only way going to heaven is Jesus Christ alone. No other way. John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The word except, wala nang iba. So please go direct with Jesus. Especially ngayong Christmas, huwag po tayong pumunta kahit sino. Okay? So ngayon, ang nangyari po, verse 20, go sister. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. Go sister, tapusin mo ang 21. Ayan. 21, she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Praise God. Tignan niyo po to. Mga kapatid, sabi niya, huwag kang mag-alala, sabi ng anghel na pinadala ng Ama. Just go ahead. Ako ang bahala sa'yo, sabi niya kay Mary. Hayaan mo. I will protect you. So makita mo yung process. Grabe, nasa sinapupunan pa lang ang Panginoong Hesus. Naku po, ang dami ng isyo. Yun po ang process ni Jesus with Mary. Okay? So ngayon po, kailangan niyong maintindihan na yung process na kung saan pinanganak ang Panginoon through Mary, nabuntis siya, na-conceive siya with the Holy Spirit. Okay? Ngayon, nung pinanganak siya, ito po ang nangyari. Bakit pinanganak sa sabsaban, hindi sa hotel? Bakit pinanganak sa maduming surroundings? Bakit pinganak ang Panginoong Hesus kung saan maraming hayop mabaho? Well, dahil hindi alam ng mga tao na nagpaanak na sa surroundings na siya ang star ng Christmas. Hindi nila alam na siya ang magsisave sa iyo, kapatid, at sa akin na makasalanan. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Lahat tayo makasalanan kasi galing tayo kay Adan and Eve. Okay? You need to understand na kahit sino makasalanan, walang makakapagbago, hindi yung nanay mo, hindi yung kapatid mo, hindi yung pastor. The only one who can change your life is Jesus alone. And you need to understand that only Jesus can transform you. If you don't have Jesus this Christmas, you need to accept the Lord as your personal Lord and Savior. And you will become a new creation. Maging bagong nilalang ka. So ito, kapatid, ito yon, sign of humility ng Diyos na kahit siya pinanganak doon. Pero ito ang revelation doon, walang nakakaalam na itong pinanganak 2,000 years ago, siya pala yung magsisave sa'yo. Itong pinanganak sa madumi. Sino po tagawaypan dito na nanganak sa kahit madumi? Hindi, sa hotel nga. Hindi lang sa hotel. Magandang hospital. Amen. May mga flowers pa. Kasi nga, anak mo yun But ito, bakit doon? Well, number one, lahat ng tao walang ka-idea. And ito po, tignan niyo po sa next verse, sabi niya. Maganda po tong verse na to. Sa Matthew 2, yan, Matthew. Next verse ba? Yan, 1, 2, 3. Matthew 2 verse 2, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. Sabi niya dito sa verse, saying, Where is he who has been born King of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. Noong time na yon, marami ng tao naghahanap dahil nalaman na nila, may revelation na pinanganak na ang
ang Panginoong Hesus, na kung saan nakita nila may star, and then pumunta sila doon, at ang pinagtanungan pa, walang iba kundi si King Herod. When they are looking for Jesus sa Bethlehem, sabi ni King Herod, "What do you mean, King?" Kasi si Herod, siya ang king doon eh. "What do you mean, King? Ako ang hari dito." Sabi ng mga tao, "No, mayroong hari, may pinanganak, nakita namin yung star." Kaya nga, kapatid, intindihin nyo to ha. Si King Herod, hindi niya alam na may king pala na totoo na hindi siya. Maraming tao ngayon, ang king nila, sarili nila. Maraming tao ngayong Christmas, sa panahon ngayon, ang Lord nila, sarili nila, na kagaya ni King Herod. Maraming King Herod ngayon, na akala nila, sila ang king sa buhay nila, sila ang king sa business nila, sila ang king sa pamilya nila. That's why they struggle. But, you need to understand na merong kang king, merong star, may pinanganak. In fact, hindi December 25 pinanganak si Lord. We don't know. They say yung mga theologian na mga March daw or April. Pero, hindi na yung sa date tayo magkukan dito eh. Hindi na yun ang pag-uusapan natin. Importante, merong pinanganak para sa iyo at sa akin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At minsan, kailangan ma-meditate natin na minsan naging King Herod ka ba? Na nung hinahanap ng mga tao, saan yung pinanganak na kare? Saan yung pinanganak na kung saan magsisave sa amin? Sabi ni King Herod, "Sinong king na sinasabi nyo? Sinong hari? Ako ang hari." At maraming King Herod na tao ngayon dito sa mundo na ang sarili nila, ang king nila, hindi ang Panginoong Hesus. That's why they struggle. Intindihin mo, dapat po, kung wala ang Panginoong Hesus sa puso mo, sa buhay mo, ngayong Christmas, tanggapin mo siya. At hayaan mo na siya ang maging hari sa lahat ng plano mo because His plan is higher than our plans. Hayaan mo na siya ang maging king mo, maging Lord mo, maging hero mo, maging piloto mo sa buhay na to para kahit ano ang plano mo ay maging successful. Because if you want to be successful to enter 2021, you should have Jesus in your heart. Kailangan merong Panginoong Hesus sa puso mo. At the end of the day, siya lang ang pinanganak in 2,000 years ago, namatay siya for you and me to have eternal life. Kapatid, gusto ko pong diinon tong nangyayari minsan sa mga tao. Na sila, maraming King Herod ngayon na tao, na sila ang hari sa sariling buhay nila. Marami, ang captain nila, sila mismo, hindi ang Panginoong Hesus. Alam niyo po, napakasarap magtiwala sa Panginoong Hesus lamang. You know, as we close, marami po akong natutunan na kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay ko, sira ako eh. Kung hindi pinanganak ang Panginoong Hesus, tapos hindi ko tinanggap, siguro ngayon, patay na ako sa kalukuhan ko. Alam niyo, every Christmas, sabi ko, ang sarap ng Christmas kasi meron akong natatanggap na regalo. Ang sarap ng Christmas kasi marami makikipag-inuman, makikikain. Libre lahat. But I understand na ang meaning ng Christmas is to have Jesus in your life. And para ma-transform ka. Maraming struggle na tao dahil wala ang Panginoong Hesus sa buhay nila. Maraming struggle na tao dahil ang king nila ay sarili nila na parang si King Herod. Kapatid, I want you to understand na kung nag-struggle ka, for how many years you've been struggling, gusto mong mabago, you want to be changed but nothing is happening, you need Jesus in your life. Huwag mong ikaya ang Panginoong Hesus. Kaya nagkaroon ng Christmas dahil sa iyo at sa akin. All you need to do is accept the Lord Jesus Christ this Christmas. At the end of the day, without Jesus in your life, you will struggle. Maghihirap ka,
Kahit anong sipag mo magtrabaho, kahit anong sipag mo mag-ipon, walang mangyayari. Why? Ikaw ang hari sa buhay eh. Ikaw ang nagdadrive sa buhay mo eh. Ikaw ang piloto eh. Pero kahit anong bagyo, kapatid, allow Jesus to be your driver. Alam mo, lagi kong kwinikwento to, but for the sake sa mga bago, pakinggan nyo to. Marami kang pinagdadaanan ngayong Christmas. Marami kang dapat baguhin sa buhay mo. Marami kang problema na patapos tong 2020, naririnig mo parang lalala pa. Intindihin mo tong kwento na to. May isang bata sa isang eroplano. And then itong bata na to, 10 years old, nakarelax lang siya. And then nagbabasa lang siya. And then biglang nagka-turbulence. Ang lakas ng turbulence, kapatid. Lahat ng mga tao, grabe, na-shock sila, nagpe-pray sila. Lord, save us! Mga ganong prayer nila, pero yung bata, nakarelax. Sabi ng isang mama, bakit ka nakarelax? Mag-pray ka. Mamamatay na tayo. Grabe ang turbulence. Habang nagpapanik sila, lumalakas ang turbulence. Sabi ng bata, it's okay. Sabi ng mama, bakit ganyan ka ka-relax? Tignan mo naman anong nangyayari. It's okay. Bakit sabihin mo ang dahilan? It's okay because the driver of this airplane is my father. Alam ko na kung ang piloto ng eroplano na to, kahit may turbulence, hindi ako basta-basta mamamatay because I know that the pilot of this airplane is my father. Sa buhay natin, kapatid, kahit anong bagyo, kahit anong struggle mo, kahit maraming pasaway sa pamilya mo, kahit pasaway ang mga kasama mo sa bahay, or anuman ang pinagdadaanan mo, for years may sakit ka, meron kang ama, may Panginoong Hesus na namatay sa iyo, all you need to do is allow Him to be your pilot in your life, allow Him to be your captain in that ship, allow Him to be your driver, allow Him to be the King of your life, to be the Lord of your life, because if you allow the Lord Jesus Christ to control your life, you will never ever be the same again. I feel the anointing. Lord, touch those people. As we close, there's a guy who is driving. Nagmamaniho po siya. Alam niyo po yung Ford Expedition. Ngayon, nagmamaniho ng Ford Expedition, biglang nasira po. Tapos, tumigil sa kalsada. Sabi po ng driver, makababangat ma-check yung makina. Tapos may sasakyan sa likod. Nag-offer po ng help. Sabi po ng lalaki, pwede ba kitang tulungan dyan? Sabi ng lalaki, hindi po. Okay lang, kaya ko. Lumipas ng 1 oras, 2 oras, hindi niya maayos yung sasakyan niya. Sabi ng lalaki, nag-offer uli, pwede ba kitang tulungan? Hindi, okay lang, okay lang. Hanggang 3 oras, 4 na oras. Ma-pride eh. At sabi ng lalaki, hindi umalis, pwede ba kitang matulungan? O sige na nga, alam niyo po, yung lalaki na nag-o-offer, wala pang 1 minute, may ginalaw lang sa makina. Umandar ang makina. Nagulat yung may sasakyan eh. Bakit anong ginawa mo? Sabi po ng lalaki, ako pala si Henry Ford. Ako po ang nagmanufacture sa sasakyan na to. Alam mo, sa buhay natin, ang dami nating problema. Hindi natin maibigay sa Panginoon na kung saan siya ang nagmanufacture sa atin. Minsan ma-pride tayo, minsan para tayong si King Herod na okay lang, hindi ko kailangan ng Diyos. I don't need the Lord Jesus Christ. No. You need the Lord Jesus Christ. Kung gusto mo, because someone, merong nagmanufacture sa'yo, ang Panginoong Hesus. Namatay sa'yo, pinanganak siya. In this afternoon, as we close, tanggapin mo ang Panginoong Hesus, kapatid. Ano ang masalimuot na buhay mo? Madilim ba ang buhay mo? Gusto mo na lumiwanag ngayong Christmas at papasok ka ng New Year na maliwanag na maliwanag?
tanggapin mo ang ilaw, kundi ang Panginoong Hesus lang. Maraming tao dito, empty siya. Nagpo-post sa Facebook, grabe, parang masaya. But the truth is, maraming tao. Maybe nakikita mo sila sa office, nakikita mo sa bahay, tumatawa, but there's emptiness in their heart. You know, yung heart pala natin na to, merong space dyan na ang makakapuno lang, hindi pera, material, kundi ang Panginoong Hesus lang. And if you are empty, maybe you have emptiness, at lalo na lang every Christmas or every time na lang may problema ka, papasukin mo ang Panginoong Hesus sa puso mo. Merong nakalaan dyan na para lang kay Kristo. At pag hindi mo pinapasok ang Panginoong Hesus dyan sa puso mo, I'm telling you, you will struggle. Madilim ang buhay. Kaya pala ang dilim ng buhay ko nung araw. Kapatid, ayaw ko nang ituloy. I pray na naintindihan nyo. Gusto ko ngayong hapon, para masaya ang lahat, tanggapin natin ang Panginoong Hesus. All we need to do is accept the Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. The moment that you accept the Lord Jesus Christ tonight, you will never ever be the same again. The Bible says that, therefore, if anyone who is in Christ, he is a new creation. The old is gone, and behold, all new has come. Never na mabago ang isang tao without accepting the Lord Jesus Christ. And I pray na pag tinanggap mo ngayon, ituloy-tuloy mong manood, kapatid. This Friday, may magandang mensahe uli ang Panginoong Hesus sa iyo. The new beginning. Na pag tinanggap mo ngayon, we are here to help you para mabago ang buhay mo, and one day, magagamit ka ng Panginoong Hesus. Remember this. If you want to have eternal life, let Jesus control your life. Let Jesus be the pilot of your life. Let Jesus be the driver of your life. The moment that you will allow that Jesus will control your life, you will never ever be the same again. And the good thing is, the good news is, you will have eternal life. Kahit itong tali na to hanggang sa dira, walang-wala to sa eternal na nakahanda sa buhay mo. Kapatid, huwag kang mag-focus sa buhay na to. We don't know if there's gonna be tomorrow. We don't know when we will die. Allow the Lord Jesus Christ be in your heart. Merry Christmas and a Happy New Year. Tanggapin natin ang Panginoong Hesus. Sundan nyo lang po ako. Bigkasin nyo. Okay? Humble yourself. Kung ang Panginoon nag-humble para sa iyo, mag-humble ka ngayon. Christmas, iba ang mangyayari sa iyo. Tanggapin mo to, we call prayer of acceptance. Ulitin mo lang to, ibigkas mo. Kasi sabi niya sa Romans 10:9, if we confess with your mouth and believe in your heart that Jesus Christ rose from the dead, you will be saved. All you need to do, if you want to be saved, if you want to go to heaven, accept the Lord Jesus Christ. Okay, Father in heaven, I come before you in the name of Jesus. Father, I thank you for sending your Son, Jesus Christ, for me to have eternal life. Dear Jesus, I heard about you, and thank you that you died on the cross 2,000 years ago. On the third day, you rose again. Lord Jesus, I accept you as my personal Lord and Savior. Make me the person you want me to be. I am a new creation. I am a born again. In Jesus' name, amen. Praise God.